yung pamilya po, patibayin. Gumawa po ng plano para pabalikin yung mga OFWs. Bakit po tayo nagpapalabas ng tao? Sira ang pamilya. Nakakaawa po sila. So it may be 50 years to bring them back, but we have to bring them back. And I do not agree with the labor export policy of the government. The social cost is too much. And this po is the priority of ang Kapatiran Party. So help us, God. Thank you po. Thank you, Konsihal. Tayo po meron pa 5 katanungan at ang tutugon mga kaibigan ay mula po kay Ginoong JC De Los Reyes hanggang kay Ginoong Teodoro. At ang magtatanong, mga kapamilya, ay si Daniel Dandan, ang news editor po ng The Varsitarian ng UST. Go, Uste! Magandang gabi po. Ang tanong ko po, sa tingin ninyo, paano matatapos o matitigil ang political dynasty sa Pilipinas? At kung sakasakali pong presidente na kayo, would you ever consider appointing a relative into a government post? How will we work towards the abolition of political dynasties? Following the Constitution. Nandito po yan. And gusto ko pong gamitin ang pagkakataon na to na magpasalamat po sa aking tiyo, si Senator Gordon, dahil pinayagan, binigyan niya po, pumayag po siya o okay lamang po sa kanya na tumakbo ko. Alam niyo ho, mahirap yon. My mother is the sister of Senator Gordon, yet he understands that I'm fighting for principle. And once the enabling law for the abolition of political dynasties is in place, kung mawala ako, okay lang po. But if there is people who should sacrifice, it is we, those who are in power now. Salamat po. Thank you, Konsihal. Mga kapamilya, kung inyo po lamang mamarapatin para ho natin mas mailiwanag po ang katanungan. Ang katanungan po ng ating kapatid from The Varsitarian is kung sakasakali po, kayo ba ay papayag na mawala na ang political dynasty? Ngayon po ang sitwasyon, kulang pa ho ng enabling law. In other words, dapat hubang magkaroon na ng enabling law laban sa dynasty? Pangalawa, at kung sakasakali ho papapayag daw kayo, tama ba ako, Daniel? Dapat bang wala kayo ni isang kamag-anak sa gobyerno? Tama ba yung Daniel? Do you agree? Apo. Wala kayo ni isang kapag kayo naupo sa Malacanang, wala ni isang kamag-anak na manunungkulan sa pamahalaan. Okay? So Mr. Aquino, please, you have 1 minute this time. Thank you, sir. Yung sa dynasty issue, no? Yung papayag ba ako na may kamag-anak akong nakaupo, dahil lalo na kung siguro tanong doon, in-appoint ko ba? Hindi po pwede yan. Meron tayong mga batas na dapat ito pa rin. Tayo po chief executive, kung tayo manalo bilang Pangulo, dapat natin sundan yung batas na tayo magpatupad. Sa pabor ba tayo sa dynasty or anti-dynasty law? Okay ho yun. Pero kung pwede naman ho, huwag natin ilagay na may kasalanan ka na dahil kapangalan mo isang taong nanunungkulan. I-define natin by the actions nung tao na siyang nagbibigay ng undue advantage, nawawala yung freedom of choice. No, huwag gawin natin kasalanan yung taong naghirap na pagandahin at panatili maganda kanyang pangalan na bigla naging krimen. Mukhang napaka-un-Filipino naman po natin. Hindi yun yata ang intensyon ng mga nag-frame ng Constitution. Pero yung talaga nagsasamantala na kanyang kapangyarihan para siguradong wala na siyang katapat at manatili sila maski sino pa ilagay lang sa kapangyarihan. Yun po, sangayon tayo. I-define natin yung anti-dynasty through the actions and not through personalities. Thank you po. Thank you, Senator. Senator Dick, you have 1 minute. When I was mayor, I never appointed my brother, my sister, or any of my children. They could not even go to Olongapo to the City Hall. But ako, I am realistic about the situation. We are a democracy. Kung magaling ang isang tao, bakit mo paparusahan dahil ang pangalan niya ay may tsuhin siya? Bakit ang Kennedy, ang Roosevelt, ang ibang bayan, meron ganyan? Sa makatwid, ang tarok dito ay ang maturity ng ating electorate. Ang ating pamamahayag, dapat ba pinapayagan natin katulad itong mga ganito? Nakakapagdebate kami. I am proud of my nephew here because ako dumaan dyan. I was in the Constitutional Convention, estudyante ako, ayaw ko patakbuhin ng nanay ko, tumakbo ko, nanalo ako. And I thought na nakabuti sa akin yan. Kaya kailangan isipin natin mabuti, ang kabulukan ng sistema, bulok ang party system. Bulok ang pamamoto natin. Bulok ang pagagastos na nakukuha ng mga nangangapital ang mga politikero. Kaya yan nangyayari, naghihirap ang ating bayan sa pamamagitan ng kontribusyon ng malalaking tao na binibigyan ng sukle.
Thank you, Senator. Brother Eddie, please. Ang connotation po ng political dynasty mula sa lolo, magulang, anak, may control ng economic power and political power sa isang probinsya o sa isang bansa. At ito po ay nangyayari dahil bulok ang electoral system. Kung may anak kayong cum laude, magna cum laude, mahirap manalong mayor kung wala kayong salapi. Kaya kinakailangan i-overhaul ang electoral system at kahit mahirap, subalit qualified, merong level the playing field sa pagpili ng mga leaders. Ang mga tao ay mahalagang makapamili ng kung sinong gusto nilang leader according to their conscience and conviction, not according to election manipulation. Sa madaling salita, ibalik natin ang economic empowerment, political empowerment sa sambayan ng Pilipino, magkakaroon ng natural death ang political dynasty kapag ang mga tao po'y na-emancipate na at na-liberate sa bondages of evils of poverty and exploitation at nagkaroon ng emancipation and liberation ang tao economically and politically. Thank you, Brother Ed. Ginoong Perlas, 1 minute, please. Kailangan na po tayo mag-graduate from the politics of dynasty, the traditional politics of dynasty, to the politics of principles. So ako po, hindi na ako mag-iintay po ng enabling law. Although po, maganda kung meron enabling law, there are other methods within the power of the executive branch para ma-discourage po yung pagtatakbo po or mag-iral po yung dynasty. Halimbawa na lang po rito sa case na Ampatuan. Dapat po i-dismantle yan, walang special favors po na binibigay sa dynasty mula sa Malacanang para po matututo ang tao na hindi lang sa koneksyon but dapat po sa accomplishments, sa integrity, sa character, sa track record po ang basihan po ng ating political system. Pag ako po nakaupo dyan po, wala ang kamag-anak po na malapit po sa akin kasi naniniwala po ako maraming talented Filipinos and we are one of the best in the world. Salamat Thank you, po. sir. Ginoong Estrada, 1 minute, please. Para sa akin po, kung ang isang tao, kamukha ko, halimbawa ako, presidente, bawal ma-appoint ang sino mang kamag-anak. Para sa akin, bawal yon. Ngayon, tungkol sa political dynasty, hindi masyadong define yan eh. Dahil, bakit nyo lilimitahan ang gusto ng tao? Halimbawa, kung pare ako, kung halimbawa si father, may anak to, gusto rin magpare, bawal ba yun? Ha? Pagbabawal ba natin yun? Halimbawa ako, naging matagumpay na mayor. Ha? Tinasutan niya, 17 taon ako mayor. Gusto kong gayahin ang anak ko. Bakit natin pagbabawalan? Gusto ng tao. Hindi ba? Kaya, hindi pa yun mabuti. Pero kung ikaw nasa pwesto, yun ang bawal na mag-appoint ka ng sino mang kamag-anak mo sa gobyerno. Pero, huwag natin lilimitahan ang taong bayan. Maliwanag yan eh. Don't let... Ang hindi pong binabanggit, Ginoong Estrada, ay kung anak. Mayor yung anak, mayor yung tatay, mayor yung anak. Pero yung pari po, walang anak yun. Baka kapatid. May kapatid, may kapatid, Yes. may kapatid. Thank you, Mr. Estrada. Ginoong Teodoro, 1 minute, please. Unang-una po, ang pinakamabisang paraan upang matigil ang isang dynasty ay talunin ito na maliwanag sa isang halalan. At dapat, ang mga political parties magkaroon ng kakayahan upang gugulan ang isang kandidato na hindi kaanib sa dynasty pero deserving upang talunin ito. At ang will of the people will reign supreme dyan sa exercise na yan. Ngayon, sa pag-a-appoint po ng kamag-anak, merong mga illegal appointments na bawal ho talaga i-appoint ang kamag-anak. Pero ang question, ano ba talaga ang intensyon natin? O ano ba talaga ang kakayahan natin tumutol sa katiwalian? Na hindi naman kailangan kamag-anak yung appoint mo para gumawa ng katiwalian eh. Pwede naman kaibigan, pwede naman kasama. The point is, will you tolerate misbehavior? Yun po ang mas importanteng dapat isipin. Hindi the symbolic act of not appointing a relative. Thank you, sir. Bago po ang ating huling yugto, mga kapamilya at mga Ginoo, sa ngayon po, laging sinasabing malaking problema ang kawalan po ng classroom, medical services. Basically po ang problema dahil sa ating pong lumalaking populasyon. Populasyon na lumalaki na hindi po kinokontrol talaga ng gobyerno at hinahayaan po lamang ang bayan na magdesisyon kanya-kanya. Ito po ang ating katanungan. Please straight answer po. Kayo ho ba ay sang-ayon
sa inyong pag-upo sa